Usang pa siya ng kanyang puso. Hindi napipilitan o labag sa loob. Dahil minamahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Tandaan nyo na, sabi dito, giving is not about how big the amount is, but how real the heart is. So, lagi niyong tatandaan na every time nagbibigay tayo, hindi ito nakabase kung paano o kung gaano kalaki yung binibigay natin. Laging tinitignan ni Lord yung puso natin. Diba? Kaya nga sabi niya sa verse dyan, yung hindi napipilitan o labag sa loob. Dahil minamahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. So, tandaan nyo, every time na magbibigay kayo, so every Sunday, asahan nyo na every time na pupunta kayo dito, meron tayong tithes and offering, nagbabalik tayo ng kaloob para sa ating Diyos. So, dapat ihandaan nyo lagi yung puso nyo kung paano kayo magbibigay sa ating Panginoon. So, sabi dyan, dapat meron tayong masayang puso na nagbibigay sa ating Diyos. Pero bilang kabataan, syempre, alam naman natin na bawat isa sa atin, hindi pa masyadong kumikita o wala pa masyadong pera. Syempre, meron lang naman tayo bilang kabataan, allowance, tapos yung mga maliliit na, siguro yung iba sa inyo, meron ng maliit na small business na merong konting income, pero tandaan nyo na lagi or every time na magbibigay kayo, hindi basihan yung kung gaano kalaki yung ibibigay nyo, kundi kung paano o kung paano yung puso nyo magbibigay sa ating Panginoon. Kasi sa tithes and offering daw, may 3 bagay na matututunan kayo. At kahit anong teksto na gamitin ng mga nagsishare dito ng tithes and offering, may 3 bagay kayo na dapat matutunan every time na magbibigay kayo. Una, trust, pagtitiwala sa ating Diyos. Ano ba pinagkakatiwalaan natin sa Diyos every time nagbibigay tayo? Siyempre, pinagkakatiwalaan natin yung Diyos na every time na nagbibigay tayo, siya yung dakilang provider na magbabalik nito sa atin. Amen? Amen. Pangalawa, gratitude. Pagpapasalamat dahil alam natin na lahat ng meron tayo ay galing sa ating Diyos. Amen? Pangatlo, obedience. Siyempre, ito ay nakasulat sa Biblia, nakasulat sa kanyang kautusan na ibalik natin ang nararapat para sa kanya. So, yun yung 3 bagay na matututunan nyo every time na nagbibigay kayo sa ating Panginoon. Trust, gratitude, tsaka obedience. Pero minsan, dumarating tayo sa punto, dahil siyempre mga bago pa kayo, minsan may siguro na-experience nyo na to, minsan nahihiya kayo magbigay, kasi ang isip nyo, ay, barya lang kasi ito kuya eh. Na kaya ibigay kasi nakita ko yung katabi ko, nagbigay ng papel. Sa akin, barya lang. Diba? Pero tandaan nyo, katulad ng paulit-ulit ko sinasabi mula kanina, hindi tinitignan ng Diyos yung halaga na ibibigay nyo. Ang tinitignan niya ay puso. Diba? Kung paano kayo magbibigay. Ang pinaka-great example nito, yung sabi sa Marcos 12:41-43. So, yung the widow's offering. So, sabi diyan, basahin ko lang ng very quick. Umupo si Jesus malapit sa lagayan ng handog at pinanood niya ang mga taong nagbibigay. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga, pagkatapos ay may isang mahirap na balo na nagbigay ng 2 maliit na barya. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi na ang balo na iyon ang nagbigay ng higit kaysa sa iba. So, yan yung verse na nagpapatunay na every time na nagbibigay ka, kahit barya lang yan, tandaan mo na si Lord yung nakakakita sa iyo. Huwag mong isipin na yung barya na to wala namang matutulong, nakakahiya lang, baka makita ng iba na barya lang binigay ka. Huwag mong isipin yun. Dahil tandaan yun, si Lord yung ino-offera natin ito. Bagamat barya yan sa umpisa, pero kapag nasanay ka na nagbibigay ka ng barya, anak ko pa lang, kabataan ka pa lang, pero once na dumating yung punto na magkaroon ka ng trabaho, naniniwala ko ng bawat isang natuto nung bata pa lang ay tunay na susunod sa gawain ng ating Diyos. Amen? So naniniwala ko balang araw, yung barya na yan,
magiging malaking halaga yan dahil naniniwala ka na ang ating Diyos ay dakilang provider, naniniwala ka na ating Diyos ay galing sa Kanya lahat na meron tayo at higit sa lahat, kaya mo ito ginagawa dahil sumusunod ka sa utos ng ating Diyos. So sige, ipanalangin natin ang ating puso sa oras na to. Tayo mo po, pumikit. Diyos Ama na magpangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na to na muli tinuturuan nyo kami, Lord God, na kung paano kami magbigay. Alam po namin, Lord God, na maliit lamang po itong ibibigay namin, pero naniniwala kami, Lord God, na kung ito'y galing sa puso, ito'y malaking halaga na, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw yung dakilang provider na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan at magbabalik, Lord God, ng mga bagay na galing din sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dahil nagiging mabuti kaming kamanggagawa, Lord God, sa inyong tahanan, Panginoon. Nawa ang mga kabataan ito, Lord God, ay unti-unti ninyong turuan ng tamang asal o tamang pagsunod sa inyong kautosan, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy niyong pinapalawak, Lord God, ang inyong kaharian, Panginoon, dito sa lupa. Nawa tanging kayo lamang po mabigay ng kapurihan sa aming mga gagawin at sa mga oras pa na magdaraan. Ito po ang aming sabdalangin, pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sige, tayo manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ikapo na aming binigay, Panginoon. Tunay, O Lord, na naway magamit po namin ito sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Tunay, O Lord, salamat po sa mga biyaya na yung pinagkakaulog, Panginoon, sa aming mga magulang, Panginoon, at kami ay merong naibibigay sa inyo, Panginoon. Lord, sa hapon na ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, tunay, O Lord, na tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, at gabayan niyo kami, Panginoon, sa aming mga, sa inyong mensahe, Panginoon, sa hapong ito. Na tunay, O Lord, na hindi kami lalabas dito ng walang dala-dala, Panginoon, na bago niyong salita. Lord, amin din pong tinataas, Panginoon, at amin pong hinawaksi ang lahat po ng gawa, Panginoon, ng kaaway. Tunay, O Lord, na kayo lamang po ang siyang mapapurihan at siyang may taas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat din magsabi na, Amen. Ayan, kamusta naman kayo? Okay lang kayo? Masaya ba kayo na katabi nyo yung katabi nyo? Saya kayo? Hindi? Sige, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na nandito ka. Masaya ako na nandito. Next week ulit. Next week ulit.
Balik mo lang ano sa loob. Ayan, handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. No? So sige, last week, recap lang tayo, review lang natin yung mensahe last week. No? Sabi, ano nga daw yung pinag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig. No? Yung hindi yung pag-ibig na sinasabi ng mundo. No? Ang sabi doon, ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. No? At sabi doon, ang totoong pag-ibig, kahit daw di tayo komportable, sinasabi natin yung totoo, no? At ang totoong pag-ibig, hindi daw siya naghahangad ng kapahamakan sa kapwa natin. So sabi doon, ano nga daw yung pinakamataas na anyo ng pag-ibig? Yun, yung agape love. Ibig sabihin daw ng unconditional, selfless, and sacrificial love. So ito daw yung pag-ibig na walang kondisyon, no? At sabi daw din doon, God is the source, standard, and authority of love. So ngayong hapon, ang pag-uusapan pa rin natin tungkol sa pag-ibig. Or ito, pakibasa nga po. Pag-ibig na nag-uugnay. Yan, pag-ibig na nag-uugnay. So, sabi dyan, ang tunay na pag-ibig, no, ay nag-uugnay daw siya. No, nagpapatawad at nagmamalasakit. So ayun daw yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At yung pag-ibig, no, malaking bagay kasi nagiging pundasyon siya ng ating mga relasyon, no, sa ating kaibigan, sa ating pamilya. So sabi daw, in our language, meron daw tayong one word for love. So pwede nating sabihin na ayan, I love my family, no? I love my dog, or I love traveling. I love learning new things, no? I love sports. So meron daw tayong one word to describe yung love natin, no? For all these different things, no? Even though kahit na iba-iba daw yung paraan natin ng pagmamahal sa iba't ibang bagay na to, still mahal natin sila. No, kumbaga, pwede natin sabihin mahal natin yung family natin, mahal natin yung aso natin. Pero, di ba, napapakita natin siya differently, or iba-iba man yung paraan ng pagmamahal natin sa mga bagay na to, still mahal natin sila. So, naiintindihan niyo po ba? Okay. So, ayan. So, ngayong hapon, meron tayong tatlong bagay na itinuturo sa atin. So, ayan, pag-aaralan natin yung iba't ibang uri or expression of love. At kung paano ba daw tayo nagpapakita ng pagmamahal sa mga nakapaligid natin. At pangatlo, paano ba daw magkakaugnay yung tatlong expression na to? So ngayon, sa ating pag-aaral, no, malalaman natin kung paano ba nag-uugnay yung mga pag-ibig na to ayon sa katuruan ng Diyos. At paano ba daw natin mapapamuhay ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ngayon, ayan. Familiar kayo sa word na yan? Or ngayon nyo lang siya narinig? Pwede pabasa po? Yan. Ngayon nyo lang siya narinig, no? So, ayan, yung basa dyan, storge, philia, and philautia. Tama ba, May? So, ayan, yan daw yung tatlong uri or expressions of love na pag-aaralan natin sa hapon na to. So, sige, para mas maintindihan natin yung bagay na to, isa-isahin natin sila. Ayan, storge. Ibig sabihin daw niyan, sa Greek word, ito daw yung familial love, or sabi dyan, natural affection and deep bond between parents, children, siblings, and extended family. So, ito daw yung uri ng pagmamahal na nanggagaling sa natural na pagmamahal sa pamilya. No? Tulad ng pagmamahal ng magulang sa anak o magkapatid sa isa't isa. So, siguro lahat tayo dito meron namang
pamilya, merong kapatid, di ba? Mga kamag-anak, so for sure meron naman tayo. So ito daw yung pagmamahal na walang hinihinging kapalit. No, yung storge love, meron daw siyang kabaitan. So ayun, meron ba tayong kabaitan sa kapatid natin? Sa mga kamag-anak natin? No? So ayan, check natin yung heart natin. So, ang storge love daw, meron din daw siyang pagpapahalaga or pagkalinga na matibay or na natural na pagmamahal sa ating pamilya. No, at ang storge love, ito daw yung pundasyon ng matibay na ugnayan sa loob ng ating tahanan. So yung storge love daw, sabi dyan, unconditional daw siya and enduring. No, syempre sa pag-ibig, kasama naman dyan yung pain. Diba? Kasama yung correction, yung disiplina. No, sa pamilya natin, madalas, merong pain. Diba? Lagi tayong kinokorek. No, hindi porket na kinokorek tayo sa bagay na yon, hindi na tayo mahal ng magulang natin. No, hindi na tayo mahal ng pamilya natin. So, sa pag-ibig daw, sa storge love, kasama yung mga bagay na yon. Hindi para pahirapan ka, kundi para diba, parang protektahan ka from distraction. Diba? Para i-shape din yung character natin. No? So, hindi yun para lang may mapuna sa'yo. Kundi mayroong pagkalinga sa'yo. Kaya natin nararanasan yung mga bagay na yun. Ngayon naman, paano ba natin mapapakita sa pamilya natin yung storge love? So, una dyan sabi, care and nurturing. No, sabi sa Efeso chapter 6, verse 4, sabi dyan, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. No? So sa atin ba, ano ba yung role ng isang tatay sa bahay? Di ba? Para mag-provide. No? Hindi lang financially, di ba? Even physical and emotional needs. No? Lalo na sa spiritual na pamumuhay. So sila yung nagpoprotekta sa bahay or sa pamilya. So ang magulang naman, ano yung role ng isang magulang? Is to nurture, di ba? And care. At sila din dapat yung i-impart ng wisdom sa kanilang mga anak or sa pamilya. So tayong mga anak, ano ba yung role natin bilang isang anak? Is to obey and honor our, di ba, yung parents natin, yung family natin. So, hindi lang siya basta makikinig ka, kundi dapat, di ba, i-apply natin yung guidance na meron sila or sa binibigay sa atin. So, ayun daw yung pwede natin gawin or ways, di ba, to, para mapakita yung pagmamahal natin sa pamilya natin. At sabi din dyan, na kahit daw may sugat, meron pa papatawad, no? So, sabi sa Efeso chapter 4, verse 32. Sabi sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. No? So sabi daw dyan, huwag tayong mag-hold ng grudge or ng galit natin, no, sa ating mga pamilya. So, syempre tayo, iba-iba naman tayo, di ba, ng pinanggalingan. Iba-iba tayo ng kung ano yung nangyayari sa bahay natin. Pero dito, di ba, kahit merong pain, may correction, sabi, di ba, meron pa rin pagpapatawad. No, dapat i-practice natin, no, yung forgiveness. No, so for sure ang hirap, lalo na kapag meron tayong
Hindi ganito maganda yung relationship natin sa magulang natin. Hindi maganda yung relationship natin sa mga kapatid natin. But still, di ba, tinuturo sa atin ng Panginoon na magpatawad daw tayo. No? Mahirap siya, pero yun yung sinasabi sa atin. No? At sabi dito, allow God's love to restore your hearts. No? Dito dapat sinasabi sa atin na matuto tayong magpatawad. No? Kahit mahirap, ano man yung mga sitwasyon or pinagdadaanan natin sa magulang natin. No? Kasi sabi dito, healing starts with forgiveness. No? Kapag meron tayong pagpapatawad sa puso natin, diba? Nagiging maganda. Or kapag merong love sa bahay, nagbibigay daw yun ng kasiyahan sa loob ng ating tahanan. So, ayun yung una, yung storge love or yung familial, ano nga daw yun? Familial love. So, ayun yung storge, no? Yung pagmamahal daw sa ating pamilya. So, pangalawa, ayan, sabi din pala sa Romans chapter 12, verse 10, sabi dyan, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. No? So, sabi dito, matuto tayong magpasalamat, no, sa magulang natin. Kahit na hindi man ganon, yung maganda nangyayari sa loob ng bahay natin. Diba? Sa relationship natin sa magulang natin. Sabi dyan, mag-show daw tayo ng gratitude. No, ng pasasalamat sa ating magulang. So, meron akong naalala, kwento sa amin ni Ate May. Napanood na lang din daw, sabi doon, merong estudyante, tapos, kwento daw ng teacher nila sa kanila na meron daw nanay na uminom daw ng gamot, tapos, namatay yung baby sa loob ng tiyan niya. No, tapos pag uwi ng bata, nakasalubong na yung nanay niya. Sabi niya din sa nanay niya, masalamat kasi binuhay mo ako. No, yung salitang pasasalamat, yung salitang thank you sa magulang natin, alam niyo malaking bagay na yon sa kanila. So, sabi dito, magmahalan daw tayo bilang magkakapatid. So, dapat hindi yun nawawala. No? Kasi yung kapag meron tayong pagmamahal sa magulang natin, sa kapatid natin, sobrang halaga nun sa buhay natin. So, ayun, no? Sabi, magpakita tayo ng pasasalamat sa kanila. No? So, pag-uwi natin, makasalubong natin yung magulang natin, yung salitang pasasalamat or thank you, malaking bagay na yon sa kanila. So, ayun yung storge, love. So, pangalawa, ayan, pabasa nga po ako. Philia, or ito daw yung brotherly love or friendship. Ayan, sabi, ito daw yung deep, genuine affection between friends. So, lahat tayo, di ba meron tayong friends? May friends tayo sa labas dito, meron tayong friends sa church. Meron ba kayong friends dito sa church? Ayan, yung katabi natin, di ba? Or yung mga kapwa nating mananampalataya, ating mga kapatid sa Panginoon, di ba? So, ayan, mga friends natin. So, sabihin nyo sa katabi mo, friends lang ha? So, friends lang. Pero ito daw yung uri, no, ng pag-ibig na nag-uugnay sa magkakaibigan, no? Ito daw yung philia love, ay puno daw to ng pagtitiwala. Ayan, may pagtitiwala daw, pagkakaunawaan, at pagkakaibigan na wala rin hinihining kapalit. No? Nagpapakita daw ito kung paano natin pahalagahan ang ating mga kaibigan sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig. Sabi dito, ayan, faithful friendship. So tayo ba? Faithful ba tayo? Sabi kan dapat hindi daw tayo toxic or hindi rin plastic, no? So, tayo dapat kapag nakatalikod, ganun ba tayo? Magsasalita ba tayo ng pangit sa kanila?
Hindi. No? So, ang totoong kaibigan, di ba? Nagdadamayan. Ang totoong kaibigan, nagiging tapat. No? Kahit wala siya or nakatalikod siya. No? So, ayun daw yung philia love. No? Sabi dyan, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. So, ganyan. So, sa atin, no, marami tayong kaibigan. So, dapat napapakita natin yung totoong pagmamahal sa kanila. No, saan? Sa pamamagitan ng pagtitiwala, di ba? Dapat meron tayong pagtitiwala or tayo din. Dapat mapagkakatiwalaan din tayo. And paano ba daw natin mapapakita yung pagmamahal natin or yung filial love sa mga kaibigan natin? Yan, una, dapat daw merong mutual respect and trust. No? Ayan yung pagtitiwala. Sa isang pagkakaibigan, importante yan. No? Kasi pag once na na-betray kayo, di ba, ang hirap na ibalik. Di ba, yung friendship na yun. So, sa atin, paano daw natin mapapakita yung totoong pagmamahal sa kanila? Is dapat meron tayong trust, no? Or pagtitiwala. Or dapat tayo din ay mapagkakatiwalaan. So, pangalawa, shared interest and experiences, no? Kapag tayo may nag-share sa atin ng mga pinagdadaanan nila, so dapat kinikip lang din natin yun sa sarili natin. No, hindi natin siya kinikwento sa iba. So, ayan. Dapat ganun din tayo, no? So, vice versa. Dapat tayo din ay mapagkakatiwalaan. So, pangatlo, ayan daw yung sincere care. No, dapat totoo yung care natin sa mga kaibigan natin. O kunyari, nag-share siya sa iyo ng nararamdaman niya, sa pamilya niya, sa kung saan man. So, dapat sincere, no, yung care natin sa kanila. At last, sabi dito, yung pagiging supportive natin at pagiging loyal sa kanila. No, hindi yung supportive na isusupport ka sa maling bagay. No, kundi susuportahan ka, lalo na, di ba, sa paglago natin sa Panginoong Jesus. No, so, dapat makita daw itong mga bagay na to sa sarili natin. Hindi lang sa sarili natin, di ba, kundi sa mga kaibigan din natin. So, dapat, ayan, kung paano ba daw natin siya mapapakita yung love sa ating mga kaibigan. So, ayan, naiintindihan niyo po ba? Ano nga daw yung unang expression ng love? Storge. Pangalawa, yung filial love. Ibig sabihin nun, ano nga? Brotherly love. So, yung pangatlo, yung ayan, sabi yung kaninang binasa natin. So, pangatlo, ito daw yung Philautia love. Or ibig sabihin na to, ito naman daw yung pagmamahal sa sarili natin, no? Yung pagmamahal sa sarili natin ay mahalaga siya, di ba? Upang matutunan din natin pahalagahan yung ibang tao. So kapag tayo may pagmamahal sa sarili natin, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, nagkakaroon tayo ng confidence. At ganon, kapag meron tayong pagmamahal sa sarili, kaya din natin magmahal sa ibang tao. Sabi dito, kapag daw tayo ay rooted in God's love, no? Na-extend din natin yung love natin sa ibang tao without arrogance or pride, no? At yung Philautia, no? Ito daw yung tamang pag-ibig. Hindi daw siya mapagmataas, kundi ang pagkakaroon ng healthy self-love, no? Ay nagsisilbi siyang pundasyon upang magampanan din natin yung pag-ibig natin sa ibang tao. Ayan, ngayon naman, paano ba daw natin mapapakita yung totoong love sa sarili natin? Ayan, sabi una, self-awareness and self-respect. No? So, dapat meron tayong respeto din daw sa sarili natin or pagpapahalaga, no, sa ating mga katawan,
sa ating kalusugan, and even sa mga emotional na aspeto ng ating buhay. No, at sabi dyan, meron dapat din daw self-care at personal growth. No, hindi lamang siya yung personal growth and self-care, hindi lang siya para sa ikabubuti natin. No, kundi para rin mapaglingkuran natin ng Diyos at sa ibang tao. So ayun daw yung 3 expressions of love na sinasabi sa Biblia. So sabi dito sa Mateo 22 verse 39, mahalaga ang pagpapahalaga sa sarili upang makapagbigay tayo ng tunay na pag-ibig sa kapwa. No? So mahalaga na alagaan natin or pahalagahan natin yung ating sarili. Sa pamamagitan daw ng self-care, no, personal growth, yung yung respect, 'di ba, sa sarili nating mga katawan. No? So mahalaga siya upang, 'di ba, kapag may pagmamahal tayo sa sarili natin, may healthy self-love tayo, kaya din daw natin i-extend yung love natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. So naiintindihan niyo po ba yung 3 expressions of love na sinasabi sa Biblia? So ngayon naman, paano ba daw, or sabi dyan, paano ba daw itong tatlo, yung storge, philia, and philautia, ay magkakaugnay, o bakit daw sila interconnected? So sabi dyan, no, yung tatlong uri ng pag-ibig na to, yung storge, yung filial love, yung philautia, mahalaga siya sa relasyon ng tao. No, although distinct siya, different, or magkakaiba sila ng dimension of love, di ba, towards other and oneself, still sila daw ay magkakaugnay. No, yung storge love at philia, nagmula daw sila sa labas at nakatuon sila sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, no, sa pamilya at sa kaibigan. Samantala, yung philautia or yung self-love, nakatuon siya daw sa pagmamahal sa ating sarili. So ayun yung pagkakaiba niya. Pero ang tamang pagmamahal daw, sabi din dyan, no, kapag yung philautia, kapag wala daw tayong pagmamahal sa sarili natin, wala daw tayong respect and care sa sarili natin, sabi dyan, it can impair. No, maaari daw tayong hindi daw tayo makakapag-extend ng love natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin kung wala tayong pagmamahal sa sarili natin. So importante na meron tayong healthy self-love. No? Kasi kapag wala tayo, no, hindi din natin kayang magmahal sa kaibigan natin. No, kung wala tayong self-love, hindi din natin kayang mahalin yung pamilya natin. No, ang tamang pagmamahal daw sa sarili, nagsisilbing pundasyon upang magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa pamilya natin at sa kaibigan natin. Kasi kapag minahal natin yung sarili natin ng tama, no, mas magiging bukas tayo sa pagmamahal sa iba. At siya yung nagiging koneksyon sa lahat, no, ng tatlong uri ng pag-ibig. So, ngayong hapon na to, yung tinuturo sa atin, no, yung pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, sa sarili natin, merong pinagmulan yun. No, kundi ay ano nga yung last week na pinag-aralan natin? Yung agape love. No, yung agape love, ito yung pagmamahal or walang hanggan. No, walang hinihinging kapalit na pag-ibig na nagmula daw sa Diyos, no? Ito yung tunay na pagmamahal, no, or ito yung pinakaugat at pundasyon ng lahat ng pag-ibig. No, yung agape love. At yung agape love, ito yung nagtuturo sa atin, no, na magpatawad, magpasalamat, at magmahal ng buong puso. No? Gaya ng pagpapakita ni Kristo sa krus para sa atin.
No, sa bilang pag-connect na natin ng storge, philia, at philautia sa Agape Love, so nakikita natin doon na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa Diyos, no? At ito daw yung nagbubuklod sa atin or sa lahat ng uri ng pagmamahalan. No? So, bilang konklusyon, sabi dito, Christian love is relational between friends, family, and ourselves. No? And as we grow sa tatlong klase ng pagmamahal na to, no, we reflect Christ's love that unites us all. No? So, lagi nating tatandaan na yung ang pinagmula ng pag-ibig ay ang Diyos. No? Yung agape love. So, importante din, sinasabi dito sa atin, na mensahe ng Panginoon na matuto tayong mag-extend ng love. Diba? Lalo na sa sarili din natin. Kasi kapag meron tayong pagmamahal sa sarili natin, kaya din natin mag-extend ng love. Even sa labas. No? Hindi lang sa family natin, hindi lang sa friends natin, maging sa labas. No? Kaya nating magmahal kapag meron tayong pagpapahalaga din sa ating sarili. No? At kapag meron tayong tamang pagbalanse ng pagmamahal sa sarili natin, sa pamilya natin at kaibigan natin, nagbubunga yun ng mas masaya, no? Mas masaya at mapagmahal na makataong buhay. No? Kapag meron tayong love sa sarili natin, diba? Kaya din natin magmahal sa iba. So ngayong hapon, no, tinuturo sa atin na ng Panginoon na magmahal ng sincerely, ng totoo, no, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, and even sa sarili natin. At tunay na matutunan natin na in-nurture natin, no, yung klase ng pagmamahal na to sa bahay natin, diba, sa community natin, sa friends natin, and within ourselves. No, so that through us, or sa pamamagitan natin, no, His love may be evident to all. No, so makikita ng mga tao, no, na meron Diyos sa puso natin kapag tayo marunong tayong magmahal. Diba? So ayan, naintindihan niyo po yung mensahe sa atin sa hapon na to. No? Ano nga daw yung tatlong uri ng pag-ibig? Philia and philautia. No? So yung pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, at sa sarili natin. Sige, tayo'y manalangin. Pikit natin ang ating mga mata. Tayo'y muko. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo sa hapon na to. Tunay, O Lord, na tinuro mo sa amin, Panginoon, kung paano ba kami magmahal ng totoo, Panginoon. Sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, maging sa aming sarili, Panginoon. Tunay, O Lord, na yung pagmamahal na ibibigay namin sa iba ay nanggagaling po ito sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa, sa iyong anak na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Inako niyo po yung lahat, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa love na binibigay niyo po sa amin, na kahit po undeserving kami, Panginoon, still mahal na mahal niyo po kami. Salamat, Panginoon, at tunay, Lord, sa hapon na to, na matutunan namin na mag-extend kami, Panginoon, ng pagmamahal. Hindi lamang po sa loob ng aming tahanan, Panginoon, kundi sa labas, Panginoon, na lalo ng mga taong nangangailangan din po ng inyong ng love na nanggagaling po sa inyo. Sa hapon na to, Panginoon, tunay, O Lord, na dalangin namin, Panginoon, na merong nauwi kaming aral, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. At tunay, O Lord, na sa aming paglabas, tunay mapakita namin na meron kaming pagmamahal, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas na po namin sa iyong lahat. At naway, lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ayan, yung pag-usapan natin, ayan, sabi daw, paano ba daw natin mapapakita yung love natin sa pamilya natin at sa friends natin sa araw-araw ng ating buhay?